Wow. So, may nakalagay na instruction dito kung paano iinitin tong balot or fertilized duck egg ay pwede daw sa microwave. Pero ayoko naman sa microwave kasi nga yung regular na itlog pag nilagay natin sa microwave ba, painitin natin doon. Pag binuksan ay puk! Yung parang ganun ba, sabog. Tapos yung isa ay slow heating. So, ang gagawin ko ay ipapakulo ako ng tubig. Tapos, kapag kulong na yung tubig ay doon ko ilalagay. Yung balot or fertilized duck eggs ay may balot pa sa plastic. Tanggalin muna natin. Ayan, so. Ayan, ganito yung itsura niya. At ito ay, galing pala to ng Pilipinas, itong balot na ito. Ayan, ito pa yung isa. Ayan. At yan nga yung tubig, nag-umpisa ng kumulo. Ilalagay ko na ang balot or fertilized duck eggs. Ayan. Bali, initin lang dyan ng mga 3 to 4 minutes or kapag nakuha niyo na yung tamang init niya ng balot. Ayan, maghintay lang tayo ng 3 to 4 minutes. Ito na yung ininit ko na balot. Ayan. So, init. Medyo nag-crack siya, oh. Nag-crack. Mas maganda pala kapag lagay ng tubig. Tapos, isasabay natin yung balot na lagay kasi sa pakukuluan muna ang tubig. Saka ito lalagay. Parang mabibigla ba siya kaya nag-crack. Yun. Yun yung gagawin ko sa sunod. Titingnan natin ang frozen balot kung anong itsura. Ito, tingnan natin ang isa. Wow, masabaw. Wow naman, masabaw. Yan, ang ganda. Ala, may lasa na siyang asin. May lasa na ding asin, hindi na kailangan ng asin. Kaya pala yung nilagay ay suka na lang. Makatas. Tingnan natin suka. Wow. Yum. Masarap din yung lasa ng frozen na balot. Medyo naiba lang ng konti yung texture ng yellow ng pinakang balot. Nabitin ako dun sa isa, kaya ito pangalawa. Oh, masabaw. Masarap din yung frozen balot. Lasang balot. Sisiw. Yung pinakita ko nga sa inyo kanina na nag-crack nga yung balot ng ininit ko, ayun yung pinakang shell niya. Pero hindi talaga siya pinasok ng tubig sa loob kasi yung balot nga ay meron pa siyang white na manipis na balot. Hindi ako mahilig sa sisiw ng balot, kaya itabi ko to para sa asawa ko.